Buksan natin ang mga negosyo, damihan natin ang transportasyon, pero higpitan natin yung mga kalakaran na nagiging mitsa ng surge o ng pagdami. Tama ho yun. Para makabalik na tayo sa ating dating kinaglalagyan sa ekonomiya. Uy, siya nga ho pala. Ngayong araw neto, walang pasok. Pagkat holiday. Bakit kanyo? Sapagkat ito po ay Eid al-Fitr at diniklarang isang special non-working holiday, May 13, 2021. Maganda at maluwalhating araw sa inyong lahat. Ngayong Huwebes, ika-13 ng buwan ng Mayo taong 2021. At gaya po ng ating lagi ang paalala, magsuot po tayo ng ating mga face mask and face shield. At pag kayo po ay lumabas na sa inyong mga tahanan, better be sure kayo po ay nag-observe ng 2-meter distance and or 6 feet. Kayo rin po ay huwag makalimot na maghugas ng inyong mga kamay with soap and water. At syempre, palakasin po natin ang ating mga katawan, magpakalusog, kumain ng masustansyang pagkain lamang, palaging tama ang oras ng pagtulog at bilang ng tulog, mag-ehersisyo, magpainit sa umaga ng sikat ng araw, uminom ng maraming tubig. At siguradong kayo ay mananatiling malaya sa hawaan ng coronavirus. Alam niyo ba na itong Philippine National Police sa kanilang record ubod ng dami na sila'y nakakahuli ng mga lumalabag sa health protocols. Alam niyo ba kung ilan? Mahigit ng kalahating milyon. 566,177 na mamamayan mula nung Marso hanggang Mayo 7. Hindi ro nyo. Ano lang yan? Mga 3 buwan lang yan. Wala pang ang pangatlong buwan dahil nag-uumpisa pa lang ang Mayo. Wala pa tayo sa kalahati. At ito pong mga mamamayan na ito ay hindi rin talaga natin maintindihan kung bakit hindi nagsusuot ng kanilang mga mask, hindi nag-observe ng 2-meter distance, hindi nagsusuot ng face shield. Noong Miyerkules, yung inilabas ng PNP, sa ngayon sa kanila, 219,778. 200,000 mahigit. Ang hinuli, hindi nagsusuot ng face shield. At yung 185,000 sa kanila, binigyan ng babala. Yung 28,559 ay minultahan. Nagmulta sila. At yung 6,200 ay idinimanda sa paglabag sa health protocols. Samantala, 200 mahigit na 226,904 in fact ang nahuli dahil hindi nagsusuot ng mga face mask. 127 of them ay binabalaan, 81,354 ang nagbigay ng multa at 18,400 siyam na po ang naidemanda. Doon naman pagdating sa mga umpukan, meron din 3,466
ang hinuli yung 2,406 sa kanila, pinagsabihan. Yung 720 po ay minultahan at yung 280 naman ay idinimanda. And in the same period, dun sa binanggit natin, May 1, or rather March to May 7, 115,999 ang lumabag sa distansya, physical distancing na protocol. At yung 92,177 sa kanila. Binigyan lamang ng babala dahil dun sa kanilang ginawa. 18,408 ang minultahan, nagmulta. At ang tumanggap ng demanda ay 5,414. Ang PNP chief na si General Guillermo Eleazar, samantala naman, inutusan ng kanyang mga opisyalis sa kapulisan na magbigay ng libreng face mask doon sa hindi kayang bumili. At yun naman pong mga lumabag na mga mamamayan kaugnay doon sa hindi pagsuot ng mask ay hindi ikukulong. Pero ilalagay lamang sa listahan ng record at saka iimbestigahan. At yung pong mga lumabag, papasailalim sila sa isang record check. Ibig sabihin, titingnan kung ikaw ba, pang ilang beses mo naman nilabag ito at ilang beses ka nang dinala rito sa presinto. Malaman natin kung makulit ka talaga, pasaway ka talaga, ano ba talaga? Kung ikay repeat per offenders na tinatawag. Yung multa po umaabot sa 100 piso hanggang 5,000. Depende dun sa mga ordinansa. Kasi meron ng mga ordinansa sa bawat mga munisipyo at syudad na pag ikay lumabag sa health protocols, ikaw either mamultahan ka o makulong ka o multahan ka na at kulong ka pa. So yan. O ito namang si Senador Ping Lacson. Talaga itong magaling talaga itong kaibigan natin si Ping Lacson. Talagang re-electionista ito Kaya kailangan niya talaga ng media mileage. So lahat ng pwede niyang pasukan para mailabas ang kanyang pangalan sa dyaryo, gagawin niya. Kagaya nung tungkol sa binabanggit natin kanina. Sabi niya, nag-tweet na naman siya. Mahilig din ito mag-tweet Sabi niya, kailangan daw yung mga inaarestong mga walang mask, bigyan na kaagad ng mask. O hindi nga ba, ikaw naman, ibigan Ping. Matagal na nga sinabi ni Presidente yan libreng mask. Kaya nga nagtataka tayo, libre na nga yung mga mask. Pinamimigay sa lahat ng mga local government units. Nagtataka tayo kung bakit talagang hindi pa nagmamas mga taong dinala sa presinto. Ito na lang programa natin. Wala na rin itong ginawa, kundi magpadala ng mga mask galing sa mga kaibigan natin na nag-donate ng mga mask kung saan tayo nagbibigay. O that reminds me, yung nga palang Hospicio de San Jose. Yung Madre Superiora doon, mingi ng saklolo sa atin. Pasensya na, Madre Superiora, kasi ang dami ho nating lakad out of town. Hindi natin nasikaso, pero nandiyan na yung mga ipadadala natin sa inyo. Abangan nyo na lang po yung mga hiniling ninyo. Marami tayong mga kaibigan na tumugon sa inyong request. Kaya, ito naman, isa pa ito. Ito naman si BP Lenny. Yun daw pag-aresto ay counterproductive. Mukhang hindi niya naiintindihan. Unang-una,
isang taon mahigit na po tayo. Kasi sinasabi niya, dapat information. Huwag na nating arestuhin. Bigyan na lang natin ng edukasyon. Paalalahan na natin. Kaya alam mo, ang problema sa iyo, kaibigan at BP Lenny, hindi ba yun na nga ang pinupuna ko sa iyo? Mulat sa pool. Bakit ka mo? Kasi hindi ba kayong mga nandiyan sa oposisyon, sa pangunguna mo, hindi nyo naalala na maglabas ng mga payag nung magsimula ang pandemic na kung maaari lang, mga kababayan, tayo po'y magsuot ng mask. Mga kababayan, tayo magsuot ng face shield. Mga kababayan, tayo po ay magdistansya sa isa't isa. Mga kababayan, tayo ay maging palagi ang naguhugas ng ating mga kamay. Hindi ho ba? Isang taon ang dumaan. Pinupuna ko sila. Wala. They were busy criticizing the government for certain matters na hindi naman totoo. O exaggerated pa. Pagkatapos, ngayon, na dahil kung sa kanyang palagay, kulang ang paalala, kulang ang edukasyon. Kung ikaw ba'y tumulong noon pa, kayo mga nandyan sa oposisyon at mga kritiko, kung kayo ba'y sa halip na katakot-takot na papahayag ng mga kritisismo ninyo, yun ang inuna nyo, yung edukasyon sa parte nyo. Paalala. Maya't maya, pag meron kayong pagkakataon, naharap sa publiko, yun ang sasabihin nyo. O di sana yung mga ibang mga naniniwala sa inyo, dahil na lamang sa naniniwala sa inyo, susunod. Tapos sasabihin nyo ngayon, dahil may mga lumabag, at kaya lang naman ginagawa po ito ng pamahalaan. Dahil nga nagkakaroon tayo ng surge, tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit. Dahil nga, merong mga tao na lumalabag pa. Hindi ba sabi ko po sa inyo? Isa lamang ang lumabag sa protocol. At kung yan ay may dalang sakit, yan ay lilipat sa kasama niya o masalubong niya o makatabi niya. At yun namang mga nakasalubong, nakatabi, yun naman ay lilipat naman sa iba. Kumbaga, multiplier effect. Kaya nga tayo nagkaroon ng surge. Kaya nga si Presidente, ang ginawa, naging stricto. Kung pag-aaralan po natin, yung mga ginagawa sa Vietnam, sa Taiwan, at kung saan sa panlugar, kung sa nakokontrol nila ng surge. Yun lang naman ang solusyon na ginawa nila. Naging napakahigpit sila sa pagpapatupad ng pagsusuot ng mask. Pagdidistansya sa isa't isa. Paglilinis sa kanilang mga katawan. Personal hygiene. O hindi po ba? Ayun lang naman eh. Kaya nga, in exasperation, at para na lang ha, mailigtas natin yung kapwa natin mga kababayan. Nagpalabas ng kautusan na, sige, imbitahan na kayo sa presinto. Bakit ba pa? Hopefully, pag ginawa natin yon, baka madala. O hindi po ba? Kasi may ugali tayo mga Pilipino na kung hindi tayo madadala, hindi natin gagawin. Para ng mga bata, wag mong hawakan at baka mapaso ka. Hawakan pa rin. Yung pag napaso, yun, nadala na siya, hindi niya nahawakan. Ganyan tayo mga Pilipino eh. Kaya, sa halip na i-criticize mo na naman, BP Lenny, ang gobyerno, dyan sa ginagawang pagdala sa presinto upang paalalahanan. At saka, tandaan mo, BP Lenny, merong mga ordinansa. Bakit pa tayo magkakaroon ng ordinansa kung di natin ipatutupad? May ordinansa, batas nga abogado ka naman. Dapat, you encourage people to follow protocols and to persuade them not to violate them sapagkat unang-una makakahawa ng sakit. Pangalawa, ikaw ay lalabag sa batas.
Hindi po ba? Kayo maintindihan eh. Ayun nako. Oh, tingnan ninyo. Meron tayong bagong report sa Octa Research. Ito po yung UPing mga scientists, ha? Pero teka muna, balikan po natin kayo makatapos ang ilang paalala. Alam niyo yung Octa Research, ito talaga, hindi nyo naman masasabing mga bias ito. Kasi mga scientists nga eh. Pinag-aaralan nila. Kaya ako nakikinig ako sa kanila eh. Tinitingnan nila ano bang resulta ng lockdown, ng UCQ, MECQ, ng GCQ. Ang katunayan, yung pong IATF na pangkasalukuyan nagmi-meeting ngayon at nagkaroon na naman tayo ng conflict pagkat meron tayong taping, meron shooting, at kaya importante din ito. Anyway, namumonitor naman ho natin lahat ng nangyayari doon. Bawat salita ng mga miyembro doon alam natin kung ano na ipinapahayag nila at napag-aaralan din natin. Ito pong Octa Research, talagang pinapakinggan ng IATF ito at ni Presidente Rodrigo Roa Duterte upang tayo po ay mabigyan ng giya. Kasi ito ay isang problemang pang-medikal eh. So pag pang-medikal, yung mga eksperto sa medikal. Pag pang-batas, hindi yung mga eksperto sa pang-batas ang problema, yun ang kukonsultahin na. Babalikan natin po kayo mamaya. Tingnan natin kung ano sinasabi ng Octa Research pagdating naman sa sakit ng coronavirus. Kung ito ba, naantala ba natin ang paglawak naman ito o napababa natin o ito patuloy pa rin umakyat. We'll get back to you after a few seconds only of break. Alright, sabi po ng Octa Research, yung bilang ng mga coronavirus disease cases na inire-report araw-araw mula noong Mayo 5 hanggang 11, bumagsak. Yan ang magandang balita. Bumagsak ang bilang ng 16%. Kung ito ay ikukumpara mo sa nakaraang linggo. At doon sa kanilang pinaka-latest na pahayag, ang bansa natin, merong 7-day average of 6,522 na kaso with a reproduction number of 0.81. A reproduction number of 1.00 or higher kung yun daw pong reproduction bilang mo ay isa o kaya mas mataas sa isa. Ito daw ay indikasyon, senyales na tuloy-tuloy pa rin ang pagkahawaan ng virus sa mga tao. Ang reproduction number po natin 0.81. Ibig sabihin, hindi umabot sa isa. Kaya hindi na po ito tuloy-tuloy na paglipat ng coronavirus. Kung baga, napahinto natin kahit nandun lang sa ilang porsyentong yun. Yung most current 7-day average daily daw ng coronavirus ngayon sa research team 6,522. At yan ay gaya ng sinabi natin, 16 na mas mababang porsyento. Di ibig sabihin, yung mga nagkikriticize na bakit na naman tayo nasa MECU, katunayan, ang dinig nga natin sa mga eksperto,
i-extend pa yung MECQ ng 2 linggo para tuloy-tuloy na tayo. Parang sa tingin ko nga, mukhang okay naman dahil parang marami na tayong niluwagan. Pero mahigpit pa rin tayo doon sa gathering, doon sa dine-in, at iba pang nagiging trigger ng pagkalat. Buksan natin ang mga negosyo, damihan natin ang transportasyon, pero higpitan natin yung mga kalakaran na nagiging mitsa ng surge o ng pagdami. Tama ho yun. Para makabalik na tayo sa ating dating kinaglalagyan sa ekonomiya. Uy, siya nga ho pala. Ngayong araw neto, walang pasok. Pagkat holiday. Bakit kanyo? Sapagkat ito po ay Eid al-Fitr. At diniklarang isang special non-working holiday, May 13, 2021. Alam po ninyo, ito yung naging regular na special na araw na sa buong bansa. At pinagdiriwang nito, itong tinatawag sa Muslim world ng Eid al-Fitr. At ito pong buwan na ito, sumisinyal na ito na ang huling pagdiriwang nila. 3 araw matapos yung kanilang tinatawag na fasting. Yung Ramadan kasi nila, fasting po yun. Yung pong presidente natin, pinirmahan yung Proclamation number 1142 at kinakailangan daw ang buong bansa ay magkaroon ng buong pagkakataon, oportunidad na samahan po natin ang ating mga kapatid na Muslim at mga iba pang taong nandyan sa loob ng mundo ng Muslim na makakasama natin sa mapayapa at pagiging magandang ugnayan bilang mga tao. Siyempre, yung pagdiriwang palaging subject o ibig sabihin sa ilalim pa rin ng community quarantine at saka social distancing measures. At upang mabigyan daw po ng pagpapalaga itong religious at cultural significance, ito'y mahalagang kalakaran. Ito pong Eid al-Fitr. Upang ito'y makarating sa kamulatan, pangkalatang kamulatan ng sambayanang Pilipino, kinakailangan talaga, sabi ni Presidente, magdeklara tayo nitong araw na ito ng isang regular na holiday sa buong bansa. Katunayan, galing po tayo saan tayo galing kahapon? Sultan Kudarat, Ambato. Daming kapatid na Muslim po. Saka na natin kikwento yun. Hiwalay na kwento na lang. Ang sabi po ni Presidente sa kanyang mensahe, nanawagan po siya ng kapayapaan at ang pagkakaisa sa ating mga kapwa Pilipino. At siya po ay nagpahayag ng kanyang pag-asa na itong araw na ito ay magbibigay ng kasaganaan, ng kagamutan at kalakasan upang tayo ay lumikha, magtayo at pangunahan ang isang bansa tungo sa isang magandang kinabukasan, maliwanag na kinabukasan. Ano sabi niya? Sabi niyo ni Presidente, as you mark the end of a month-long journey of reflection, prayer, and fasting, may Allah continue to instill in the virtues of generosity and compassion for others. Sa inyong pagdiriwang sa huling buwan ng inyong paglalakbay, sa inyong pagdarasal, sa inyong pagmumuni-muni, sa inyong hindi pagkain, sana ang dakilang Allah ay patuloy na ilagay sa inyong mga puso at mga isipan ang kahalagahan, ang kabutihan ng pagmamalasakit sa kapwa
Sabi niya po, this joyous occasion celebrating personal sacrifice and unity is made more relevant as the country makes a significant step closer to beating the coronavirus pandemic. Ito daw pong masayang okasyon na ito na kung saan pinagdiriwang ang personal na sakripisyo at pagkakaisa ng mga kapatid na Muslim nagiging lalong relevant. Dahil itong ating bansa nagsasagawa na ng mga mabubuting hakbangin, mahalagang hakbangin upang matalo na natin itong coronavirus pandemic. At sabi po ni Presidente pa, may this event also inspire us to continue promoting peace, unity, and goodwill among our fellow Filipinos. Let us welcome a new hope that this occasion brings for peace, prosperity, healing, and strength as we build progressive and brighter future for our people. Sabi po niya, Presidente Rodrigo Roa Duterte, sana itong ating pagdiriwang at pagbibigay halaga sa araw ng Eid al-Fitr ay bigyan tayo ng inspirasyon na patuloy natin isusulong ang kapayapaan, ang pagkakaisa, at ang pagmamahalan sa kapwa mga Pilipino. At ito po'y salubungin natin ng bagong pag-asa na dinadala nito para sa kapayapaan, kasaganan, sa ating paggamot dito sa sakit ng coronavirus at ng lakas habang tayo ay lumilikha ng isang maliwanag na kinabukasan para sa ating sambayanan. Samantala dyan po sa Cotabato, ang sabi ni Mayor Francis Cynthia Gianni Sayadi, yun daw pong pamalaang lokal ng Cotabato, iminumungkahi na kung maaari itong selebrasyon ng Eid al-Fitr dahil kakaroon siyempre ng mga pagdarasal, wag na muna na pulong-pulong tayo magdarasal sapagkat baka ito ay maging super spreader. Kaya siya po yung nakipag-pulong yan po sa mga miyembro ng City Interagency Task Force at napagkasunduan nila na wag na muna magkaroon ng mga pagdarasal sa loob ng City Hall kaugnay dito sa selebrasyon. At hinikayat po ni Mayor Sayadi yung mga kapatid na Muslim na maging matapat sila sa kanilang pagsasaganap ng mga Eid al-Fitr prayers o mga dasalin sa kanilang mga bahay at lugar. At sabi po ni Mayor Sayadi, kahit na merong tinatawag na MGCQ or Modified General Community Quarantine. Ibig sabihin, mas maluwag ho siya Cotabato. Ay galing din tayo doon kahapon. Hindi natin magagarantiya na yung 30% pwedeng lagyan o yung kakayahan, capacity ng mga bawat pagdiriwang, pati na yung physical dancing, may papatupad natin. Kasi mas mabuti na tayong nag-iingat para hindi na natin madagdagan pa yung panganib ng pagkalat ng virus. At kaugnay po rito sa tatalakay natin dyan sa lugar ng Mindanao. Si Presidente Duterte po nung Martes, dahil nagpunta po siya ron at tayo'y nakasama rin doon, hiningi niya po ang tulong ng mga Bangsamoro officials para mahinto na ang karahasan at pananakot na ginagawa nitong extremist group ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF in Maguindanao. At sa kanyang talumpati, sinabi po ni Presidente,
na talagang inaamin niya, hindi niya po pwedeng magsagawa ng digmaan laban sa kapwa Pilipino. Nandyan ang karahasan, sabi niya. Pero nakikiusap ako sapagkat alam niyo, ang pamahalaan ay hindi maaaring maglunsad ng digmaan laban sa kanyang sinasakupan. Hindi talaga pwede yun. Kaya sabi niya po, itong BIFF, talaga namang sinisira yung ginagawang progress work dyan sa Mindanao. Maganda ang ginagawa ng mga lokal na opisyales, kasama ang pambansang gobyerno, na lahat na yata ng bagay, lahat ng programa upang matugunan ang pangangailangan natin ng mga kapatid na Muslim, pati na yung mga kapatid na Kristiyano natin. Ito namang BIFF, talaga namang sunod-sunod ang pagtatangka nito ng paghahasik ng lagim dyan sa Rio na yan. Kaya sabi ni Presidente, alam niyo, yung all-out offensive laban dito sa mga bandidong ito is not an option. Ayaw kong gawin yan, sabi niya. Sapagkat, marami na naman buhay ang masisira, mawawaldas. Lalo-lalo na yung mga inosenteng tao. Itong digmaan na ito, sigurado maraming buhay ang maibubuwis. Kaya sabi niya, kung hindi ko mapipigilan at magkakaroon tayo ng talagang all-out offensive laban sa kanila, yan ang magiging problema. Kasi pag binigay ko yan, nabanatan sila, lusubin sila, hindi ko na mababawi yan. Kaya pwede ba? Kaya siya nakiusap po sa mga iba't ibang grupo dyan sa Muslim Mindanao na kumare tulungan ang pamahalaan na matigil na itong mga BIFF. Alam niyo kasi, mga miyembro ng BIFF, syempre, hindi ba splinter group niya kung hindi tayo nagkakamali, ng MILF. So, madali sabi, ano yung mga kamag-anakan dyan? Pag ito kasing grupong ito, ituloy ang kanyang mga terrorist activities. Yung pagpatay, pagsalakay. Siyempre, kadamay dun yung kanilang mga kamag-anakan. Hindi man pwedeng hindi. Kaya, yun ang pinapanawagan ni Presidente. Kayo, mga kamag-anak rin niyo yan. Siguro, pakiusapan nyo na lang. Kasi, ayoko na maglulunsad ako ng digmaan laban sa kanila at siguradong mas marami pang buhay ang mawawala. At pag naglabas ako ng kautusan na yan, hindi ko na mapipigil yan. Hindi ko na may atras dahil naibigay ko na yung utos. Kaya ayaw ko sana. Ito po'y kaugnay kasi, 200 na armadong grupo ng BIFF. Kinuha nila yung palengke dyan sa Datu Paglas. Sinalakay nila. Sa Maguindanao po ito nung Sabado ng umaga. At yung Army 6th Infantry Division, sumaklolo naman. At nakuha nila uli yung palengke. Pero itong BIFF, kahit na nga umatras, pero siyempre, kahit sa pag-atras, umatras nga, pero siyempre lumalaban. Hindi nagpapaulan ng mga putok yan. Siyempre, mayroong mamamatay, maaaring bang walang mamatay. Kaya, nagkakaroon ngayon ng labanan. At siyempre, maraming inosenteng mga Muslim na kapatid, Kristiyanong kapatid, ang matitimbuang nito. Katunayan, alam po niyo si Presidente, iba binibida ko sa iyo, Presidente, matapang pero napakalambot ng puso pag nakakita ng mga ganyang special children, mga anak na may sakit, mga bata. Makakita siya ng ganyan, yan. Yung mga daming namamatay dahil sa labanan. Napapaiyak po si Presidente.
mababaw ang luha nito. Kaya sabi niya, I am moved to tears to see what is really happening. Ako'y napapayak sa nakikita kong nagaganap dyan sa Maguindanao. Talagang it's pure carnage. Talagang ito'y purong patayan lang na wala itong ideolohiya, walang magandang kausa. At ang magiging beneficiary lamang ng mga karahasan na ito ay yung mga sibilya. Sila ang tatanggap, sila mga biktima. Kaya tayong mga nasa posisyon, ang sabi nila, tayo may pera, tayo may armas, wala tayong pakialam. Kasi, kung anong gusto natin gawin sa pera natin at sa ating mga armas, magagawa natin. Pero yung mga taong inosente, wala naman silang armas, walang kayamanan, they're caught in the crossfire. Sila'y napupunta sa gitna ng labanan, madugong labanan, patayan. Sila ang tinatama. Teka muna, pahinga muna tayo. Babalikan natin po kayo after a few reminders. Alright. Sa isang banda, iba naman po ang kautusan ni Presidente pagdating dyan sa New People's Army. Kung doon sa mga rebelding Muslim, dahil maraming nadadamay doon, wag muna. Dinadala niyo muna sa pakiusapan. Yung mga kamag-anakan nito at mga iba pang grupo aliado rito. Pero dito sa New People's Army, talagang sabi ni Presidente, destroy them all. Yan po ang kautusan niya sa militar. Actually, dati niya na ang kautusan niya. Inulit niya lamang. To shoot and kill armed communist rebels on sight. Sasabihin na naman, tinanong naman niya yung Presidente. Ayan na naman siya, patayin, barilin. O kayo naman. Ito nga mga komunista, pumapatay nga Kaya, pag nakita nyo, pupunta sa isang lugar, may mga dalang armas, ano pa ba ang layunin nun? Kung di maghasik ng lagim. Kaya sabi niya, kailangan, unahan nyo na. Yung mga NPAs na yan na nagbibigay ng problema sa mga kababayan natin. Ito po yung sinabi niya dun sa command conference kung saan tayo po umatenden. Ang sabi niya, yung NPA, isa pa yan. My order is really to destroy them, sabi niya. Basta makita mo na NPA may dala ng armas, ayan, unahan yun na. Wala nang istorya. Dahil papatayin ka naman talaga niyan. Walang kaduda-duda yan. Ang sabi po ni Presidente, yung mga rebelde ng NPA, talagang lumalaban sila ng isang, lost cause sila, lost cause. Yung mga layunin nila na maganda, ay wala namang nangyari. Pinaasa nila yung mga hinikayat nilang sumama sa kanila. Pero, ang nangyari, yung mga batang mga sumama sa kanila, ay tinanggal ng bangkay. At syempre, mayroong armadong labanan. Sa pagitan nila at sa pagitan ng mga pwersa ng gobyerno, ay talagang mamamatay sila at namatay sila for what? For nothing. Wala. Wala silang nagawa. Wala rin silang naibigay na kabutihan sa sambayanan. Ang katotohanan sabi niya, parang naging bandido na lamang sila. Walang mga ideolohiya.
O yan po ang sinabi ni Presidente. O samantala, ito pong Anti-Terrorism Council, nagbigay na po ng mga designation o tinukoy na nila kung sino ang mga terorista dito sa ating bansa. At ito ay mga membro ng Communist Party of the Philippines. The Anti-Terrorism Council has designated as terrorists 19 people, 19 na tao, na ito di umano ay mga miyembro ng Central Committee ng Partido Komunista ng Pilipinas. At binigyan po ng kapangyarihan ng Anti-Money Laundering Council na simulan na i-freeze o ibig sabihin ng freezing, panatilihin yung kanilang mga assets, kayamanan sa ilalim na ng batas, hindi na nila magagamit. Isang resolution po ang kanilang pinirmahan. At ito, mga taong ito, ang sinabing sila ang mga terorista. Nangunguna po si Jose Maria Joma Sison at yung mga consultants na si Vicente Ladlad, si Adalberto Silva, si Rafael Bailoses. Sigmaro ito, brand natin to. Talaga naman si Rafi. Na-initiate pa natin itong batang ito. Sayang itong si Rafi Bailoses. Ito, student leader sa panahon nung kami nasa UP Diliman. Nasilaw siya sa magandang, akala niya ay napakagandang ideolohiya. Pero talagang gaya nga ng sinabi ng mga galing dati dyan, wala. Kaya nasama tuloy itong si Rafael Bailoses. Pati itong si Wilma Tiamzon, Benito Tiamzon. Ito yung mga kaibigan dati ni Special Envoy Ding Bora. Happy birthday nga pala. Nag-birthday ito si Ding Bora ng isang araw. Alam nyo, yung Wilma Tiamzon, Benito Tiamzon. Nung si Special Ding Bora to Japan, dati China, estudyante pa at nagtatrabaho, aktivista rin. Yan ang mga kasama niya. Pero early enough, nakita niya ang uselessness. Kaya siya'y nagsumikap, nagtrabaho, ayan. Ngayon isang matagumpay na negosyante at maraming natutulungan. Katunayan, isa po ito sa regular na nagdo-donate ng mga pinamimigay natin kung saan-saan dyan sa mga biktima ng kalamidad o sunog. Anyway, balikan natin itong ATC. Base daw po sa beripikado at validated na mga impormasyon. Ibig sabihin, ito ay pinag-aralan, sinuri nila, at napatunayan nila na totoo. Tama ito. Merong ebidensya. Merong probable cause. As defined sa Anti-Terror Act. Na warranting, ibig sabihin, kailangan kasi may probable cause ka para matukoy mo kung sino ang mga terorista. At ito na nga po, itong mga miyembro ng Central Committee ng CPP or Communist Party of the Philippines. Dahil itong mga tinukoy na mga tao, nilalabag yung seksyon na 6, 7, 8, 9 at 10 ng Anti-Terrorism Act. At ito'y pinirmahan po ng Executive Secretary Salvador Medialdea na siya ang puno nitong council. Siyang chairperson. At ito namang si National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. Inaprubahan bilang vice chairperson naman. At yung pong listahan, tinukoy doon yung 19 na tao na sila rin,
ang mga tao na sinabi ng DOJ o Department of Justice na kailangang ma-prescribe o ma-designate nga ng mga terorista sa isang nakabinbin na kaso pa niyan sa Manila Regional Trial Court. Papunta naman natin, naku talaga, ikaw na naman, kaibigan Ping. Talagang kaibigan Ping. Sabi niya raw sa isang kaibigan nating senador, siya naman daw ay suportado si Presidente Duterte. Abe, kung suportado mo si Presidente Duterte, hindi na natin alam kung sino ang hindi sumusuporta sa kanya. Sapagkat ikaw, sa lahat ng sumusuporta, lahat yata ng ginawa ng administrasyon, pinupuna mo na mali o nakakasira, o yan ang linya mo eh. Ngayon, napanood kita nung isang araw, dyan na naman kay Karen Davila. Nandun tayo, nasa Davao tayo nung 3 araw tayo doon. Davao, Sultan Kudarat, Cotabato, pabalik-balik. At na tungayan natin, nung tayo magbukas ng telebisyon, siya nagsasalita. Ini-interview siya. At sabi niya dun sa kaibigan nating senador, suportado raw niya si Presidente Duterte. Pagkatapos, matapos niyang sabihin niya, bumulong. Sabi niya, bakit yan si Sal Panelo? Panay-banat sa akin. Kaibigan Ping, what do you expect? Binibira mo yung principal. Buti sana kung maganda ang mga basihan mo at tama naman. Okay lang sana. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Ang programa natin, di ba, ang motto nito katotohanan laban sa peking balita. Kaliwanagan laban sa disinformasyon. Marami ka na mga ginawang mga payag na mali. Gaya halimbawa, natatandaan ko, sabi mo, nasaan na ang bakuna? Wala pang bakuna. O, hindi ba? Sagot ko nga siya, hanapin mo kaya sa katawan mo. Dahil pag tinatanong ka kung nabakunahan ka, dahil nung panahon wala pang bakuna, hindi mo masabi na binakunahan ka o hindi. Pero kalat na binakunahan ka. Pero hindi mo maamin. Kasi pag inamin mo, talagang ibig sabihin, inunahan mo na ang lahat. Yung mga nasa priority dapat ang unahin, pero nauna ka na. Kaya hindi ka you cannot deny, you cannot admit. Yan ang problema sa'yo. Pagkatapos, reklamo ka ng reklamo. Kulang ang bakuna. Una, walang bakuna. Nasaan ang bakuna? Nang dumating, yung galing sa China, Sinovac, meron ka na naman sinasabi. Ano naman sinasabi? Kulang ang bakuna. Alam po ninyo, ngayon dagsa tayo ng bakuna. Dumating 7 million ng isang araw. At meron darating, mga 20 million na abot. Alam niyo ba ang mga pahayag na naman ito? Sobrang bakuna. Ang dami nating bakuna. Dami na naman nating utang. Kita nyo na kung anong uri naman ng... Alam mo, kaibigan Bing, ayoko talaga. Masakit sa loob ko dahil matagal tayo nagkasama. Panahon pa nung tayo'y naging abogado nung nasirang Kalawan, Mayor Sanchez. Araw-araw, pag binibisita ko si Mayor Sanchez, ikaw muna ang binibisita ko. Talaga namang nagkahulihan tayo ng loob at hanga naman ako sa iyo. Sabi mo, para hindi ka makurap, nagbebenta ka ng kung ano-ano, nilalagay mo sa karag-karag mong kotse. Ay, hanga ako sa iyo doon. At talaga sinuportahan kita noon. Pero ngayon naman, paano naman kita susuportahan yung ginagawa mo? Pagkatapos, ano na naman ginawa mo nung nag-uusap kayo ni Karen Davila? Aba, inilipusta mo si Presidente. Tapos sasabihin mo, suportado mo si Presidente. At yun, tungkol naman dun sa issue ng jet ski. Ang sabi mo ay ganito, napakahirap naman basahin ang utak o isipan ni Presidente sapagkat iba-iba ang kanyang mga sinyalis na ibinibigay. Hindi na natin malamang kung kailan siya seryoso o nagbibiro. Sabi ng kanyang tagapagsalita, nagbibiro. Pero
Maraming beses na mukha naman talagang seryoso ang kanyang mga payag. Hindi na natin alam. Kaya meron tayong malaking problema sa ating mga kamay. Kaibigan Ping, ikaw lang ang may problema. Sapagkat, lumilikha ka ng isang problema na wala naman. I-discuss na natin yan. Sabi mo, yun daw biro ni Presidente, yung jet ski. Hindi dapat daw siya nagbibiro ng ganun. Sapagkat, ito daw ay napakahalagang bagay. Kailangan daw pag kausap niya ang bansa, malaman dapat ng bayan kung siya ay nagbibiro o hindi. Ito ba? Sabi niya, is it up to us to understand which is which? Tayo na lang ba mag-aaral, pag-iisip kung ano ba ang sinasabi niya? Kung totoo ba ito o nagbibiro lang siya? Pati daw tuloy, nang-intriga pa. Pati daw tuloy ang mga miyembro ng Sandatahang Lakas. Nalilito. Ikaw ang lito, hindi yung Sandatahang Lakas. Pati daw yung mga mangingisda na hinaharas dyan sa EEC, hindi na raw tuloy makapangisda. At bilyon-bilyon daw ang nawawala sa atin, naapektado ng ekonomiya. Sapagkat masyado ng agresibo daw ang China. Tuloy daw pati ang galunggong na galing sa China, binibili natin, pero galing daw sa ating mga karagatan. Is it an irony? Pero mo yun, sabi niya, binibili natin ang sarili nating isda. Iba rin ang logic nito. No? Paano mo naman nalaman yung galunggong na binibili natin na galing dun sa disputed territory? Kalawak ng karagatan. Yung galunggong makukuha mo sa ibang lugar ng karagatan. Pero balikan natin yung jet ski. Ayaw niyang maniwala na yung, kasi hindi po ba, nung 2016 campaign, sabi ni Presidente, yung issue ng pinag-uusapan yung China, pupunta ako dyan sa disputed area. Sasakay ako ng jet ski. Dala ko yung Filipino flag at itatanim ko dun. Bahala na sila kung gusto nila akong barilin. Tanggalin akong bangkay. O ngayon, dahil hindi niya raw ginawa, hindi ginagamit laban sa kanya. Sabi pa nga ni Justice Carpio, ex-Justice Carpio, swindling daw, estafa. Nanloko daw ng tao talaga kayo. Alam nyo, in-interview ako ni Christian Esguerra. Nice try, Christian. Pero wala, ganun pa rin. Hindi rin siya nagtagumpay. Pinipilit niya. Ano raw ba yung jet ski? Totoo raw ba ang joke? Kayo, alam po ninyo. Unang-una, eleksyon. Okay? Puntahan mo natin, isa-isahin natin. Sinasabi nila, he should not be saying that. Hindi niyo dapat sinasabi yan. Biro mo. Sabi niya, policy statement niya ng ating relasyon sa ibang bansa. Magbibiro ka. O, teka muna. Unang-una, hindi pa siya presidente nun. Kandidato pa lang siya nun. So, it will not bind. At even assuming it will bind yung kanyang salita, ang isang tao pwedeng magsalita sa ngayon batay sa kalakaran nakikita niya. Subalit, pag nabago ang kalakaran, pwede niyang baguhin. Sapagkat kung hindi mo babaguhin, if you insist, manatili ka dun sa posisyon mo kahit nabago na ang kalakaran, ay anong dating? Ibig sabihin, mahina ang utak mo. O si Presidente, nag-dramatize, nagbigay ng dramatic effect. Anong ibig niya sabihin? Mag-jet ski ako dyan. Tatanim ko yung Filipino flag dyan. Barilin nyo na kung anong gusto nyo gawin. Ibig sabihin, hindi ho siya papayag sa China na agawin nyo yung teritoryo namin. Yun ang drama doon. Ngayon, bakit biro? Biro in the sense, ito na. Kasi, mula po dun sa Palawan hanggang Scarborough Shoal, ubod ng layo. Pag sumakay ka sa jet ski,
yung gasolina mo, hindi ka aabot baka hanggang wala ka pa sa gitna. Wala ka ng gasolina. At pagkatapos, sabi nga ng mga miyembro ng Sandatang Lakas, mga Navy sa kanya, Naku, Presidente, alam niyo ba yung, yung waves, yung alon doon, kung gaano kalaki, sa gitna. Eh kasi laki yun ng barko. O kaya, kung huminto yung jet ski mo doon, wala ka ng gasolina, at dumating yung alon, dead ball. O, hindi pa marunong lumangoy. Madalit sabi. Kaya nga sinabi niyang, bravado ko lang yon, hyperbole at the same time. Biro ko yun, pero biro na merong mensahe. Yun ang ibig kong sabihin ni Presidente. Ang tanong sa akin ni Christian Esguerra, teka muna, Secretary Sal, paano natin malaman naman niya kung joke o hindi? Sabi ko naman po, gagamitin natin ang ating sentido común. Kasi, ang sentido común doon, sasabihin, ay alam natin na, ubod nga ng layo, 150 nautical miles. Hindi ka nga aabot Ilang kilometro ka pa lang, wala ka ng gasolina. Pangalawa, dahil nga sa dambuhala yung mga alon doon, siguradong matatabunan ka ng alon, mamamatay ka doon, pa marunong. Kaya yun. Ibig sabihin, sentido común will tell you na hindi mo pwedeng gawin yun. Katunayan, sabi nga ng mga ibang kritiko, naniniwala naman kami na hindi yon. We do not take it literally. Kasi sabi ko kay Christian Esguerra, you don't take him literally, my goodness. Titingnan mo yung sitwasyon. Pero, sabi nila, habang we are not taking that literally, dapat bilang presidente naman ng bansa, ipaglaban na, Jesus Mariosep, ano ba kayo? Ano ba bang ginawa niya sa United Nations? Nagsalita siya ron. Ang sabi niya, ang arbitral ruling na yan, walang kapangyarihan dito sa mundo na maaaring pawalang bisa ito sapagkat nakuha na namin yan. Hindi maaari itong tanggalin sa amin. Permanente na yan. At ito namang Lorenzana sa Department of National Defense and Department of Foreign Affairs, sinunod yung posisyon ni Presidente kaya binanatan. Tayo naman po as Chief Presidential Legal Counsel supported the positions of the two. At sinabi natin, maaari tayong may kapagkompromiso sa maraming bagay, pero ang soberentiya is a non-negotiable matter. Yan ang sinabi natin. At yan ang sinasabi ni Presidente. Ang problema ko kasi sa inyo, yung sabi ko nga dito sa ANC, nang in-interview tayo, yung mga kritiko, yung mga detractors, binabaluktot nyo yung sinasabi ni Presidente to suit para ma-justify yung galit nyo sa kanya, yung akusasyon nyo na mali. Pilit nyo, gusto nyo talagang pumunta siya, lusubin ni Presidente. Kung ba, Jesus Maria, talaga naman. Sasabihin ni Kaibigan Ping, may problema tayo. Ikaw lang ang may problema. Kasi hindi mo iniintindi, you're taking advantage ng mga pagkakataon na pwede mong banata ng administrasyon at ikaw ay mapunta sa pahayagan. Pwede, alam mo, sa totoo lang, Kaibigan Ping, maganda naman yung mga sinimulan mo, di ba? Madalas din kitang mapuri. Pero of late, talaga namang hindi po pwedeng hindi ko iwasto, ipaliwanag sa tao na mali yung mga pagsusuri mong ginagawa. At yan naman wag mong pepersonalin. Tayo'y magkaibigan pa rin. Mga anak natin magkakaibigan. No? Hindi yun Kailangan kasi, kaya nga nagkaroon tayo ng programa Kasi nga, napansin natin na marami ang mga disinformation, maraming peking balita, at kailangan talaga meron isang programa na liliwanagin natin lahat yan. Para yung tao,
yung nakikinig, nanonood, nag-aaral, makita naman nila yung isang panig din. Dalawang panig kailangan at sila na ngayon ang susuri. Yan po. Kaya nga gusto nating magkaroon ng kaliwanagan kasi maraming disinformasyon. Mabuti pa itong si Senate President Vicente Soto. Ano sabi niya? Aba, talagang yun biro. Ako naniniwalang biro yun. Ganon din ito si Senator Sherwin. Tinumod doon si Senator Sherwin Gatchalian. Yun, kung ano yung linya natin, yun ang linya niya rin Matagal na. Sinasabi niya, sabi niya, hindi naman totoo na iba-ibang sinasabi ng mga cabinet members. Kasi nagsalita na si Presidente sa United Nations, sinusundan lang niya. Iba-ibang estratehiya lang. O yun nga ba sinasabi natin? Alam niyo si Presidente, kung baga sa matching, tuso. Tuso ito pagdating sa mga kalaban. Kaya nga tama ka dyan, kaibigan Pink. Hindi mo mababasa ang kanyang galaw. Bakit? Bakit mo naman babasahin ang galaw? Kung ikaw ang kalaban, syempre, pag alam mo na yung galaw niya, alam mo na kung paano mo lalabanan. Kaya si Presidente magaling. Hindi alam. Tingnan niyo yung mga oposisyon ngayon. Hindi nila malaman kung anong takbo ng isip ni Presidente sa susunod na halala. Ganon din. Yung mga kalaban sa China, hindi rin nila alam kung anong gagawin nila. Yan. Ganyan po si Presidente. Tandaan nyo, Presidente Duterte, pag nagbibiro, alam natin nagbibiro. 5 taon na po natin kilala ito Alam na natin kung anong biro nito, kung anong seryoso nito, kung galit ito. Pero tandaan nyo, si Presidente hanggang Presidente, kahit na hindi Presidente ito, hindi siya papayag ng sino mang bansa, ng sino mang tao ang sasalakay sa kasarinlan at soberentiya ng bansa. Lalaban at lalaban yan, makikipagpatayan yan. Inabot na naman po tayo ng oras. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantala nagpapaalam hanggang bukas na muli at nagsasabi sa inyong lahat, magsuot po tayo ng ating face mask, ng ating face shield, at huwag po tayong lalapit ng bababa sa 2 metro o 6 na pulgada sapagkat sigurado mahahawaan tayo. Magsuot din po tayo ng ating face shield para sa ating mga mata. At pag kayo'y nasa labas na, huwag niyo naman kakalimutan. Pag meron kayong pagkakataon maghugas ng inyong kamay ng tubig at sabon, gawin nyo. Ano pa? Yung pong kalusugan nyo, huwag niyong kakalimutan. Talagang kailangan masustansyang pagkain, vitamina, maraming tubig, tulog ng 8 oras, magpainit sa araw, at mag-ehersisyo, sigurado. And syempre, pag kayo nagising na sa umaga, matapos kayong mahimbing na tulog, huwag niyo namang kalimutan, ngayon, araw na Eid al-Fitr. Tayo po ay manawagan kay Allah at sa ating Diyos na kilala. Salamat sa buhay na binigay niyo sa amin, sa inyong pagdurugtong, at sa inyong paggiya sa amin, pagbibigay ng inyong mga biyaya sa araw-araw. At tulungan niyo po kami na kami manalo dito sa laban dito sa coronavirus. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all. Mga kababayan ko, maswerte kayo si Panelo, magamit ninyo ang utak ni Panelo. Sayang. Gamitin natin. Make him whatever in the future. Marunong.